So na-confirm ko na hindi talaga siya nag-aral. Okay. Tapos isa Salamat, pa, Ms. ma'am, Jocelyn. pinatanong ko po sa teacher, pina-interview ko, ma'am, siya sa teacher. Kung nag-aral ka, sino ang teacher mo, kung online man, o sino ang principal mo sa JMC. Ma'am, Jose wala po Maria siyang College. alam. Okay. Wala po siyang alam. Galit ako kasi napakabuti ng Diyos sa akin. Ngayon, simula nung nag-withdraw ako ng loyalty, nagpaalam ako sa office ni Mr. Kibuloy dito sa May Angono, KLC. Last year, nagpaalam ako na mag-withdraw ako. Kasi ayoko na magsimba pa dyan or maniwala, magiging patuloy na maging sympathizer kung nagdududa na ako sa kanya. So, nirespeto ko pa rin yung ministry niya. Nagpaalam ako. Tapos yung dati po ako full-time din, 1993. Katulad din ng iba, pinapaginawa din kami taga-produce ng pera through sa paglilimo sa iba't ibang paraan. Ako, umaakyat ako ng bus, o gamit yung mga iba-ibang association, lahat-lahat na lang ginawa namin. 21 November 25, lumabas ako kasi nagkaroon ako ng ulcer. Kasi 1999, naranasan ko din yung parusan dry fasting. From Cagayan, pinapunta ko ng Davao for dry fasting, 7 days, nang hindi ko din alam kung bakit. Wala nang nagsabi. Until now, ano ko pa yun? Yun ang ano ko ngayon. Kasi nagkaroon ako ng ulcer nga hanggang ngayon. Ano ko pa rin yan. Yun pa rin ang sakit ko. Tapos, year 2021 April, naimbitahan yung anak ko na 13 years old. Actually, 3 sila. O yung kasama din yung anak kong 13 years old, sa Angono KLC para daw sa preparation for youth camp practice. Tapos pinayagan ko lang kasi mas gusto ko kasi bilang isang ina, gusto mo mga anak mo mapalapit sa Diyos para hindi mapariwara. So pinayagan ko. Nagulat ako, dumating yung gabi, yung 2 anak ko na lang ang nakauwi. Yung panganay ko tsaka yung sumunod ko sa bunso. Yung 13 years old ko, hindi nakauwi, hating gabi na. So wala akong alam. Inano ko yung ministro nila assign kung nasaan. Tinanong ko through chat. Hindi rin niya alam. Tapos nalaman ko na lang sa may kapitbahay ko na member din nila na dinala pala yung anak kong 13 years old sa tinatawag nilang glass house. Itong glass house na to, ito yung dinadalhan nila ng mga young people na nare-recruit nila for training sa logistics, yung pagtitinda. Doon nila dinadala sa glass house. Exclusive yun sa mga young people. Doon nila dinadala. Tapos hindi ko kagad na, wala akong means of communication sa anak ko. Kasi wala naman siyang cellphone. Tapos, after 3 days, sa pangungulit ko doon sa ministro nila, nakausapin ko yung anak ko. Nakausap ko siya sa cellphone through sa youth leader na na-assign si Rima Fauni, yan. Tapos yun nakausap ko siya, bigla akong nagulat dahil ang nag-iba yung salita niya. For a 13 years old, nagulat ako. Mama, hindi na ako mag-aral. Kasi babalik na ang Panginoon. Tapos si Pastor Kibuloy mag-glorified na. So nagulat ako kasi bagong member lang yung 13 years old ko at that time. Ano siya masipag yun mag-aral. Talagang sobrang sipag niya mag-aral. Nagulat ako, ganun na ang salita niya. Dito, sabi ko, anak, ganito yan kasi dati akong worker dyan so alam ko. Kahit pa mag-glorified si Pastor Kibuloy or bumalik ang Panginoon, magpatuloy ang mundo, hindi totoong matunaw ang mundo. Kailangan mong mag-aral kasi yun ang tama dahil minor ka. Tapos hanggang sa hindi ito na yun. Ito na yung ito na yung gusto ko. Magtinda na lang habang buhay para sa anak, para kay Pastor Kibuloy. Gusto daw niya makarating sa 7th heaven. So ibig sabihin, sabi ko, nak, mayroon nagsabi sa iyo kasi hindi mo alam yan Bakit mo masabi? 13 years old ka lang, new convert ka lang. So meron nagsabi sa iyo niyan. Ayaw niyang aminin. Tapos sabi niya, mama, lagi kong ini-insist sa kanya, Madam Chair, na, anak, mag-aral ka, sige, kung gusto mo dyan, maglingkod ka dyan, maging alay ka ng buhay mo kay Pastor, through Pastor Kibuloy, mag-aral ka talaga. Ang sabi niya, mama, pinaka-worst na, sinabi ni isang anak sa isang ina, mama, hindi naman talaga kayo ang tunay na may-ari ng buhay namin. Ginamit lang kayong instrumento ng Diyos para mailuwal kami. Pero ang nagmamay-ara sa amin si Pastor Kibuloy, ang anak ng Diyos. Sobrang, sabi ko, sabihin mo, kasi pupuntahan ko yung sinong nagsabi sa'yo, ayaw niya talagang sabihin. Tapos,
sa isang ina. Pero baka senyales din ito na kailangan din natin pagkatapos nyo ngayon marinig si Mr. Quiboloy at marinig sina General Torre bago lalong sumama yung panahon. So kung maaari ko kayong pasalamatan sa punto pong ito, pero kung mayroong pang mga tanong mamaya please stay on. Pwedeng last na inanong ko na lang Sige po, Ms. Jocelyn. Kasi dito po nagpatuloy na siya doon, tapos dahil sa ano ko na ipag-aralin siya, dito ang pinakamalaking problema dahil pineke nila yung pag-aaral ng anak ko. Kinuha nila yung report card, previous report card ng anak ko ng grade 8, tapos PSA, kunyari in-enroll nila. Pero sa isip ko bilang isang ina, paano ang isang bata nakakapag-aral ng mula umaga hanggang gabi, madaling araw, nagtitinda ng otak? Di ba hindi dapat? Paano makapag-aral isang bata? 13 years old lang yung anak ko. May sakit pa siya sa baga kasi mahina ang baga noon. Lagi kong sinasabihin may sakit sa baga ang anak ko. Tapos ma'am, nung time na sinasabi nila na ini-insist ng youth leader na nag-aaral yan te. Ito yung Rima Fauni. Opo. Pati yung dalawa yan sila, ma'am, si Carla Guillermo. Oo. Okay. Tapos ma'am, nagpatulong ako sa teacher niya dati, grade 7. Ma'am, pakitrace kung talagang ba na-enroll ang anak ko. So, sabi ng teacher niya, ma'am, kahit saang school, wala siyang makitang pangalan ng anak ko naka-enroll. Pero sinabi niya naka-enroll. Tapos nung time na nalaman ko yun, ma'am, pinagpursige ako. Sabi ko, pupuntahan ko yung hideout nyo kasama ang DSWD at DepEd. May kausap na ako. Siguro sa takot nila mama iskandalo, hinatid nila yung anak ko sa bahay. So pagdating ma'am pagdating nun sa amin na, to make the story short, nakauwi ang anak ko. Dahil siguro napilitan sila. Pag-enroll ko ma'am ng grade 9, sinubukan ko i-enroll ulit sa grade 9. Kahit sinasabi nila na na-enroll sa grade 9, sinubukan kong i-enroll sa grade 9 para makita ko kung anong reaksyon ng bata. Kasi kung totoo nag-aral siya, niya ako, mama, hindi. Kasi na-enroll na ako doon, nag-aral ako. Wala siyang kahit anong reaksyon, ma'am. So, na-confirm ko na hindi talaga siya nag-aral. Okay. Tapos Salamat, isa pa, ma'am, pinatanong ko po sa teacher, pina-interview ko, ma'am, siya sa teacher. Kung nag-aral ka, sino ang teacher mo, kung online man, o sino ang principal mo sa JMC. Ma'am, wala po siyang alam. Wala po siyang alam. Okay. Maraming salamat, Ms. Jocelyn.